Message. Text box. Tiyak, gumawa ko ng isang horror na kwento para sa iyo. Narito ang kwento. Sa isang malayong probinsya, may isang lumang bahay na sinasabing haunted. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa bahay na ito, kung saan sinasabing may mga multo at mga kakaibang pangyayari na nagaganap. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang magtungo sa lumang bahay upang subukan ang kanilang katapangan. Hindi sila naniniwala sa mga kwentong kababalaghan at gusto nilang patunayan na walang katotohanan ang mga ito. Nang dumating sila sa bahay, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin at ang kakaibang atmosfera na bumabalot sa lugar. Hindi sila nagpatalo sa takot at nagtuloy sa kanilang eksplorasyon. Habang sila'y naglalakad sa mga madilim na silid, biglang may narinig silang malalakas na tunog mula sa itaas. Parang mayroong tumatakbo at naglalakad sa mga hagdan. Hindi sila natakot at sinundan nila ang tunog. Sa itaas, natagpuan nila ang isang lumang silid na puno ng alikabok at kalumaan. Sa gitna ng silid, may nakita silang isang lumang salamin na sinasabing may kakayahang ipakita ang mga multo. Napakatatakot na eksena ang kanilang nakita sa salamin. May mga multo na naglalakad at nakatingin sa kanila. Biglang nag-iba ang temperatura sa paligid at naramdaman nila ang malamig na hininga sa kanilang liig. Sa takot, nagtakbuhan ang grupo pababa ng hagdan. Subalit, sa bawat hagdan na kanilang tinatahak, nagbabago ang direksyon at patuloy silang bumabalik sa itaas. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na naglalaro sa kanila. Nang mapagod at matakot na ang grupo, biglang tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Nawala ang malamig na hangin at ang mga multo sa salamin. Unti-unti, bumalik ang normalidad sa lumang bahay. Mula noon, hindi na muli nagbalik ang grupo sa lumang bahay. Ngunit ang kwento ng kanilang karanasan ay patuloy na kumalat sa mga susunod na henerasyon. Ang lumang bahay na may mga multo at kakaibang pangyayari ay nanatiling isang misteryo sa lugar na iyon. Naway nagustuhan mo ang kwento na ito. Kung may iba ka pang kahilingan o Message. Text katanungan, box. huwag mag-atubiling sabihin. Tiyak, gumawa ko ng isang mahiwagang kwento para sa iyo. Narito ang kwento. Sa isang malayong kaharian, mayroong isang misteryosong gubat na tinatawag na gubat ng mga liwanag. Sinasabing ang sinumang makakapaglakad sa loob ng gubat na ito ay magkakaroon ng kapangyarihang makita ang mga lihim ng mundo. Isang araw, isang mapusok na manlalakbay na si Marco ang nagpasyang sumabak sa paglalakbay patungo sa gubat ng mga liwanag. Matagal na niyang pinaghahandaan ang paglalakbay na ito dahil sa kanyang hangaring malaman ang mga lihim ng buhay. Nang makarating si Marco sa gubat, agad niyang napansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa mga puno at halaman. Sa paglalakad niya, napapalibutan siya ng isang misteryosong kahalumigmigan at tila ba may mga diwa na sumusunod sa kanya. Habang siya'y patuloy na naglalakad, biglang lumitaw sa harap niya ang isang matandang ermitanyo. Ang ermitanyo ay nagpakilala bilang tagapangalaga ng gubat ng mga liwanag at sinabing si Marco ay pinili ng gubat upang malaman ang mga lihim nito. Pinamunuan niya si Marco sa isang malalim na kuweba at doon ay nakita niya ang isang malaking kristal na naglalabas ng kakaibang liwanag. Sinabihan si Marco na hawakan ang kristal at isipin ang mga tanong na nais niyang malaman ang sagot. Sa paghawak ni Marco sa kristal, biglang nag-iba ang paligid. Lumitaw sa harap niya ang mga imahe at mga pangyayari na nagpapakita ng mga lihim ng mundo. Nakita niya ang mga kasagutan sa mga tanong niya tungkol sa kahulugan ng buhay, pag-ibig, at Message. kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Nang matapos ang mga pangyayari, bumalik sa normalidad ang paligid at nawala ang liwanag mula sa kristal. Nagpasalamat si Marco sa ermitanyo at nagtungo na siya pabalik sa kaharian, dala ang mga bagong kaalaman at pag-unawa sa buhay. Ang kwentong ito ay patunay na may mga lihim sa mundo na maaaring matuklasan ng mga taong handang maglakbay at magbukas ng kanilang kaisipan. Ang gubat ng mga liwanag ay nananatiling isang misteryo at patuloy na nagbibigay ng mga sagot sa mga naghahanap ng katotohanan. Naway nagustuhan mo ang mahiwagang kwento na ito. Kung mayroon kang iba pang kahilingan o katanungan, huwag mag-atubiling sabihin. Sa isang malayong kaharian ng mga insekto, mayroong isang masamang kulisap na nagngangalang Kutoy. Si Kutoy ay kilalang mapanupil at mapang-api sa mga kapwa niyang insekto. Sa kanyang mga kamay, maraming kawawang insekto ang nagdusa at nawala ng tahanan. Ngunit sa kabila ng kasamaan ni Kutoy, may isang bayaning bakukang na nagngangalang Buboy. Si Buboy ay isang matapang at matulunging insekto na handang ipagtanggol ang mga inaapi. Sa kanyang maliit na katawan, may malaking tapang at determinasyon na labanan ang kasamaan. Isang araw, nabalitaan ni Buboy ang mga kasamaan na ginagawa ni Kutoy sa mga kapwa insekto.
Hindi siya makapayag na patuloy na manatili ang kasamaan sa kaharian, kaya't nagdesisyon siyang harapin si Kutoy upang ipagtanggol ang mga inaapi. Nang magharap sina Buboy at Kutoy, nagumpisa ang isang matinding labanan. Sa kabila ng laki at lakas ni Kutoy, hindi siya nakapagapi kay Buboy. Ang tapang at katalinuhan ni Buboy ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na labanan ang kasamaan. Sa bawat pag-atake ni Kutoy, nagagawang umiwas ni Buboy at mag-counter-attack. Sa pamamagitan ng kanyang mga kahangahangang kasanayan at matapang na puso, si Buboy ay unti-unting nagpapalaya sa mga inaapi at nagpapahina sa kapangyarihan ni Kutoy. Sa huli, hindi na kayang labanan ni Kutoy ang tapang at katapangan ni Buboy. Napilitan siyang umurong at umalis sa kaharian ng mga insekto. Ang mga inaapi ay nagpasalamat kay Buboy sa kanyang tulong at pagliligtas sa kanila. Mula noon, si Buboy ang naging bayaning bakukang na pinupuri at hinahangaan ng mga insekto sa kaharian. Siya ang nagsilbing inspirasyon sa mga inaapi na lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang kwentong ito ay nagpapakita na sa kabila ng kasamaan, palaging mayroong bayaning handang lumaban at ipagtanggol ang mga inaapi. Ang tapang, katapatan, at determinasyon ni Buboy ang nagpatunay na ang maliit na insekto ay may malaking kapangyarihan kapag ito'y nagkakaisa at lumalaban para sa kabutihan. Naway nagustuhan mo ang kwento ng masamang kulisap at bayaning bakukang na ito. Kung mayroon kang iba pang kahilingan o katanungan, huwag mag-atubiling sabihin. Handa akong sa malayo at malalim na karagatan, may isang masamang balita na sabon na nagngangalang baho. Si baho ay isang sabon na may kapangyarihang magsira at magdulot ng pagkakasakit sa mga taong nahahawakan nito. Sa kanyang mga kamay, maraming tao ang nagkasakit at nagdusa. Ngunit sa kabila ng kasamaan ni Baho, may isang mabuting shipguard na sabon na nagngangalang Linis. Si Linis ay isang sabon na may kakayahang maglinis at mag-alaga ng mga taong nahahawakan nito. Sa kanyang mabango at malinis na kamay, maraming tao ang gumaling at naging malusog. Isang araw, dumating ang isang malaking barko na puno ng mga tao at kargamento. Kasabay ng pagdating ng barko, dumating din si Baho na naglalayong maghasik ng lagim at sakit sa mga tao sa loob ng barko. Ang layunin niya ay sirain ang kalusugan ng mga tao at magdulot ng kabuluhan. Ngunit hindi papayag si Linis na magtagumpay si Baho sa kanyang masamang balak. Dala ang kanyang tapang at dedikasyon, nagtungo si Linis sa barko upang harapin si Baho at ipagtanggol ang mga taong nasa loob. Nang magharap sina Linis at Baho, nagumpisa ang isang matinding labanan. Sa bawat pag-atake ni Baho, nagagawang malunasan ni Linis ang mga epekto ng masamang sabon. Ang kanyang mabango at malinis na kamay ay nagbibigay ng kaluwagan at pag-asa sa mga taong nagdusa. Sa kabila ng kapangyarihan ni Baho, hindi siya nakapagapi kay Linis. Ang malasakit, pag-aalaga, at pagiging mabuti ni Linis ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na labanan ang kasamaan. Sa huli, hindi na kayang magtagumpay si Baho sa kanyang masamang balak. Napilitan siyang umurong at umalis sa barko. Ang mga taong nasa barko ay nagpasalamat kay Linis sa kanyang Create. tulong at pagliligtas sa Message. kanila. Text box. Mula noon, si Linis ang naging mabuting shipguard na pinupuri at hinahangaan ng mga taong nakasakay sa barko. Siya ang nagsilbing inspirasyon sa mga taong nais maglingkod at mag-alaga ng kapwa. Ang kwentong ito ay nagpapakita na sa kabila ng kasamaan, palaging mayroong mabuting tao na handang lumaban at ipagtanggol ang mga nangangailangan. Ang malasakit, pag-aalaga, at katapatan ni Linis ang nagpatunay na ang isang mabuting shipguard ay may malaking kapangyarihan sa pag-aalaga at pagliligtas ng mga taong nasa kapahamakan. Naway nagustuhan mo ang kwento ng masamang balita na sabon at It's 2 in the afternoon. sa isang malaking lungsod. Mayroong isang bayaning fire truck na nagngangalang Blaze. Si Blaze ay isang matapang at handang tumulong sa mga tao sa panahon ng sunog. Sa bawat pagkakataon ng kagipitan, si Blaze ang unang dumating upang iligtas ang mga tao at mga ari-arian. Ngunit sa kabila ng kabayanihan ni Blaze, may isang masamang traktura na nagngangalang Cruz. Si Cruz ay isang traktura na may layuning magdulot ng pinsala at kaguluhan. Sa kanyang mga kamay, maraming mga gusali at ari-arian ang nasira at nasunog. Isang araw, nagkaroon ng malaking sunog sa isang pabrika sa lungsod. Agad na tumugon si Blaze upang iligtas ang mga taong nasa panganib at puksain ang apoy. Ngunit sa kanyang pagdating, nakatagpo niya si Cruz na naglalayong palawakin ang sunog at magdulot ng mas malaking pinsala. Nang magharap sina Blaze at Cruz, nagumpisa ang isang matinding labanan. Sa bawat pag-atake ni Cruz, nagagawang puksain ni Blaze ang apoy at iligtas ang mga taong nasa panganib. Ang kanyang mga water cannons at malalaking hoses ay nagbibigay ng kaluwagan at pag-asa sa mga taong nasa kapahamakan. Sa kabila ng lakas at kapangyarihan ni Cruz,
hindi siya nakapagapi kay Blaze. Ang determinasyon, tapang, at pagiging bayani ni Blaze ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na labanan ang kasamaan. Sa huli, hindi na kayang magtagumpay si Cruz sa kanyang masamang balak. Napilitan siyang umurong at umalis sa lugar ng sunog. Ang mga 10 taong minutes, nasa 15 seconds. panganib ay nagpasalamat 10 kay minutes. Blaze sa kanyang Stop tulong at recording. pagliligtas sa kanila. Mula noon, si Blaze ang naging bayaning fire truck na pinupuri at hinahangaan ng mga tao sa lungsod. Siya ang nagsilbing inspirasyon sa mga taong nais maglingkod at magligtas sa panahon ng kagipitan. Ang kwentong ito ay nagpapakita na sa kabila ng kasamaan, palaging mayroong mga bayaning handang lumaban at ipagtanggol ang mga nangangailangan. Ang determinasyon, tapang, at pagiging bayani ni Blaze ang nagpatunay na ang isang bayaning fire truck ay may malaking kapangyarihan sa pagliligtas at pag-aalaga ng Text mga box. tao sa panahon ng sunog. Naway nagustuhan mo ang kwento ng bayaning fire truck at masamang traktura na ito. Sa isang malayong probinsya, mayroong isang mabuting magsasaka na nagngangalang Mang Pedro. Si Mang Pedro ay isang masipag at mapagmahal na magsasaka na nagtatrabaho ng husto sa kanyang sakahan. Sa kanyang mga kamay, lumalago ang mga tanim at umaani siya ng masaganang ani. Ngunit sa kabila ng kabutihan ni Mang Pedro, may isang sakim na mayaman na nagngangalang Don Fernando. Si Don Fernando ay isang mayamang negosyante na 11 nag-uutos sa minutes, mga 20. magsasaka at Stop nagnanais na kumuha ng lahat ng lupang sakahan para sa kanyang pansariling kapakanan. Sa kanyang mga kamay, maraming mga magsasaka ang napilitang lumayas at mawalan ng kabuhayan. Isang araw, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa probinsya. Ang mga tanim ni Mang Pedro ay nalanta at naghihirap. Sa kabilang banda, ang mga tanim ni Don Fernando ay mayroong mga mamahaling irrigation system na nagbibigay ng sapat na tubig sa kanyang mga tanim. Ngunit hindi papayag si Mang Pedro na manatiling naghihirap ang mga magsasaka. Sa kabila ng kanyang sariling kawalan, nagdesisyon siyang ibahagi ang natitirang tubig mula sa kanyang poso sa mga kapwa magsasaka. Sa kanyang pagmamalasakit at pagiging mabuting magsasaka, unti-unti nabalik ang sigla at ani sa mga sakahan. Nabalitaan ni Don Fernando ang kabutihang ginawa ni Mang Pedro, ang pagbabalik ng ani sa mga sakahan. Sa halip na magalit, nagkaroon siya ng interes sa kahangahangang katapatan at kabutihan ni Mang Pedro. Nagdesisyon si Don Fernando na tumulong at magsimula ng mga proyekto na magpapabuti sa kabuhayan ng mga magsasaka sa probinsya. Nang magkasama si Mang Pedro at Don Fernando, nagumpisa ang isang malasakit at pagkakaisa. Nagtulungan sila upang palakasin ang mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka ay nagpasalamat kay Mang Pedro sa kanyang mabuting halimbawa at kay Don Fernando sa kanyang pagbabago at pagtulong. Mula noon, si Mang Pedro at Don Fernando ay naging mga tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng mga magsasaka sa probinsya. Ang kabutihan, malasakit, at pagkakaisa nila ang nagpatunay na ang mabuting magsasaka at ang sakim na mayaman ay maaaring magkaisa para sa ikabubuti ng lahat. Naway nagustuhan mo ang kwento ng mabuting magsasaka at sakim na mayaman na ito. Kung mayroon kang iba pang kahilingan o katanungan, huwag mag-atubiling sabihin. Handa akong tumulong sa iyo. Message. Text box. Maraming salamat sa inyong pakikinig at 13 suporta minutes, 20. bilang Stop aming mga recording. YouTube subscriber. Kami ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming mga nilalaman. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga kahangahangang kwento at impormasyon. Ang inyong mga komento, mga like, at mga pagbabahagi ng aming mga video ay malaking tulong sa amin. 13. Stop recording. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagiging bahagi ng aming YouTube community. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at suporta. Kami ay patuloy na magsisikap na magbigay ng mga kahangahangang nilalaman para sa inyo. Hanggang sa susunod na pagkakataon.